Good day mga kalapatids. Ako nga pala si Richard Dopolencia, ang pigeon fancier ng Barangay Sirang Lupa, Calamba City. Also known as Pigeon Unlimited. Anong year po kayo nag-start magkalapate? Year 2022. September 2022. So bali talagang halos bago lang din. Oo, new bilang. Pero idol, nung kabataan niya talaga nag-iibon na rin po. Oo, elementary days, nagkakalapati na ako. Mga netoy lang. Netoy, kumbaga yung mga omera-omera. Ngayon pag ano lang, pag bakasyon, yun, nag-aalaga. Ayun. Tapos, syempre, busy sa school, napapatigil. Ngayon, bumalik ako sa pagkakalapate, 2010, kaya lang mga fancy pigeons na. Fancy pigeon, tapos hindi rin tumagal, parang mga 1 year lang mahigit, quit sa kalapate. Nag-ship ako sa aso nun, tapos yun, year 2022, naisipan kong bala ko nga lang yung paro-paronda lang, pero racing talaga yung mga gusto kong alagaan nun. So bali idol, year 2022 na rin kayo na-introduce sa racing o talagang alam nyo na rin na may... Alam ko pero wala akong balak. Okay. Kaya lang, nung sumali ako sa mga group, mga FB group, sa mga pigeon racing. So, yun, nagkaroon ng idea. So, naging motivated naman kayo sa idol. Doon ako nag-start na rin na mag-acquire doon sa mga nagpapanalo dito sa Calamba. Nag-research ako kung sino mga champion, fancier dito lang, Laguna area. Ayun. Doon ako nag-start acquire ng ibon. Nung una kasi palipad lang, kahit walang linyada. So, hanggang sa nag-decide ako na gusto kong lumaro. Kasi mukhang maganda. Ayun. So, bali idol, ilang club yung pinaparticipatean nyo po ngayon dito sa Laguna? Sa ngayon, isa lang. Ulpa lang talaga. Ulpa lang talaga. So, bali nga pala, masabi din natin sa ating mga kalapatids, kayo nga din pala ay isang organizer at saka racing chairman ng isang OLR, idol? Bali, isa ako sa admin. Admin, okay. Isa ako sa admin ng Team Venom OLR. Ayun. So, located yon dito sa sa Rodriguez Compound, Barangay Sirang Lupa, Calamba City. Ayun, so bali talaga nandito lang malapit sa bahay. So, hands-on, 100%, idol? Kailangan tutukan. Idol. So, meron naman akong katulong dun sa So, bali dalawa kaming magmamanage doon si Master Suma. Ayun. Peñaflor, taga Tarlac. Champion fancier na Tarlac. So, kaming dalawa yung magmamanage sa OLR. Ayun. So, bali, lalaro pa rin naman ako ng North ngayong NDR. So, pwede naman siguro pagsabayin. Kasi hindi natin talaga maiwasang maglaro. So, pwede naman pagsabayin. Ayun. So, bali, idol, matanong ko lang din, ano po yung pinagkaiba ng OLR system sa loop system mismo na sarili mo? Siyempre, unang-una, sa OLR maraming ibon. So, siyempre, less attention sa OLR. Kasi, siyempre, sa dami, hindi katulad sa mga sarili nating loop, mache-check mo isa-isa. So, sa OLR talaga, as in, isang sistema. Then, ayun, pero syempre kailangan observation pa rin, monitoring. Kailangan mas mahigpit ka sa monitoring sa OLR kasi ang iniingatan namin doon magkaroon talaga ng outbreak. So syempre ma-wash out yung mga alaga naming ibon doon. So sa loop naman, sa loop ko kung may magkasakit, so madali namang i-separate mo lang, isolate mo lang. Sa loop naman kasi basic lang naman yan. So bali sa OLR kasi talagang syempre sobrang daming ibon. So yung attention sa ibon, di namin talaga mahihipo yung mga ibon bawat isa. Syempre kailangan hindi sila ma-stress. So yun,
yung routine namin sa ano, sa kada araw. So, chine-check namin, syempre unang-una yung droppings. Opo, So, dropping. para dun pa lang makikita na namin kung may problema. And then, pagka meron man kami nakitang mga hindi maganda yung droppings, so hanapin agad namin yun para ma-monitor. And then, pag confirm na may sakit, so dadali na agad namin siya sa Quarantine isolation talaga, no? or sa hospital cage namin. Ayun. So yun, medyo mahirap sa OLR kasi yun nga, sobrang dami. Tapos hindi mo makikita lahat yung may mga sakit kasi sa dami. And then normally sa ngayon naman ang nagiging problema lang naman namin yung one eye cold. One eye cold lang. So actually yung hindi nga one eye cold, coryza, yung medyo mahirap siyang gamutin. Pero ano naman, namamanage pa naman namin. So hindi talaga may iwasan dahil sa panahon. Ayun. So bali idol, ano ba 'yon? May nakakapagpasa rin ba, nakakalusot na may meron sakit ganon? Sa submission kasi ano yan may screening naman kami. So kung may one eye cold, hindi talaga hindi makakapasa. May cancer, hindi din. So ngayon, upon submission kasi after 2 weeks, meron diyan maglalabas yung cancer. Oo, totoo. So kailangan pagka magpapasa sa OLR, kailangan pina-flushing din talaga. Nag-anti-cancer kasi lalo may mga breeder kasi na na hindi nagpa-flushing pagka nagbi-breed. Oo, kumbaga may carrier din talaga ng kasi alam naman natin yung mga sakit, lumalabas yan pag na-stress yung ibon. Oo, totoo. So sa OLR, sobrang stressful diyan kasi syempre crowded. Galing sila sa mga double cage. So syempre hindi sila, tapos pagdating nila sa OLR, hindi sila sanay sa ganong karami. Yung syempre yung unang-una yung environment. So sa pag-travel pa nga lang from sa loop mo papunta sa stress na yon. Totoo. So pagdating niya sa OLR, maraming ibon. So bagong environment. So stress na naman 'yan. Yung stress level na mararanasan ng ibon pagpasok sa OLR sobrang taas. Kaya dapat kung magpapasok sa OLR, flushing nyo na. Flushing na. Tapos, syempre, yung pag mag-breed kayo ng pang OLR, kailangan talagang na-cleansing nyo yung ibon. Flushing, cleansing, dapat malinis na malinis para yung breeder nyo walang maipasong sakit. Kasi, once na magka-stress talaga yan, at pinasok mo sa OLR at stress yan, dyan lalabas yung mga cancer. Unang-unang lalabas yan, cancer. Tapos yun, sipon naman, dira. Pero yung one eye cold naman sa panahon. So yung ang usual na na nagiging sakit sa yung cancer. Cancer talaga. Yan. Kaya kami para ma-prevent namin 'yon, nagbibigay kami anti-cancer. Nagpa-prevent na kami kasi kaysa antayin mo, makikita mo na lang yung ibon ayaw kumain, pag check mo, may cancer na, hindi makakain. So, yun, kailangan nagbibigay na kami ng prevention. So, may mga pagpasok sa OLR, so, pina-flushing na rin namin. Synthetic antibiotic yung ginagamit. Synthetic antibiotic po talaga. So, tapos, ano yun, idol? Habang nasa hospital cage, gano'n? Sa quarantine. Nasa quarantine. Prevention na yan. Prevention na agad. Kasi para may iwasan na maisampa sa flyers, Hindi, bago kasi iakyat sa loop. So, quarantine muna siya ng 7 days. Then, pag akyat sa loop, another 7 days ulit. So, yun, i-monitor namin yung droppings nun. Pagka healthy yung ibon, walang ibang sakit, saka namin aakyat sa viewing. Ayun. So, bali, idol, talagang iba yung crucial din talaga, pag
suppliers mo sa OLR mismo, no? Iba Oo. talaga. Iba talaga sila. Malaking kaibahan talaga Ayun. sa ano kasi sa loop nakakapagsubo tayo. Nakakapagsubo ng mga digestion. So sa OLR wala makakapagsubo diyan. Idadaan lang natin sa patoka at saka sa tubig. Lahat ng mga supplements, puro doon lang talaga. Pero ang susubuan diyan yung halimbawa mga late umuwi. So kung halimbawa nakita natin na na nahirapan, so kailangan syempre bigyan ng attention yung mga nahirapan, lalo na sa training o kaya late umuwi. Yun. Talaga. So yun yung mga bibigyan para maka-recover. So bali idol, ilan po yung linyada nyo na hinahawakan ngayon dito sa inyong loft? Naku, marami eh. Medyo naparami yung yung acquire kasi medyo yun nga yung maling decision na ginawa ko. Ayun. So sobrang dami. Actually ngayon, etong breeder cage ko, halos puno na lahat yan. Mapapansin nyo, marami pa akong ibon sa sa stock loft ko. So marami pa ako diyan mga hindi nasusubukan. So ayun. So ngayon, bali south breeding, bali sinalang ko ngayon puro mga pang long distance lang talaga. Long distance. So, bali medyo yung iba related dun sa mga naikarga ko nung last south ng last lap. So medyo sa ngayon kasi talaga nasa puro test bird pa lang yung puro mga test pair pa lang yung mga nabibreed ko. Pero yung iba dito, katulad dito, itong pairing na to ay, ito yung Tacloban finisher ko, last NDR, Divert South. And then yung ipinaris ko, clacker to ng ng Santa Ana. So related to dun sa first overall champion ko na ibon. Ayun. And then ito, sitter. Bali ang binubuhay nila ngayon yung Declac Taiwan na Santa Ana Clacker, and then yung yung anak ng first overall ko nung NDR sprint race. Ayun. And then ito naman project ko dito, Speedbird. Ayun. Oo, kasi maganda talaga meron tayong Speedbird para habang bungad pa lang, medyo nakakakurot-kurot na tayo. Kumbaga pangharang idol. Hindi naman pangharang, kumbaga para natutususan yung yung gasto kasi magastos talaga pagkakalapate. Opo. So syempre, pag nakakakurot-kurot ka, secured na yung pang-entry mo. 'Di ba? Naitatabi na naitatabi na, nakakapag-ipon ka na ng mga pang-entry kasi magastos talaga. Once na pumasok na yung derby, magastos na. Puro na yan, labas na ng pera. Tapos doon, yung mga sa patoka, ayun, sambot na sambot. Kaya yan, nagpa-project ako ng panibagong set naman ng mga Speedbird. So mga Jansen ito. So, ngayon, ito naman, sa baba, nanay ng first overall champion ko, pinag-prepare ko pa lang. Nanay ng first overall champion ko, and then Victor Lim, inbreed Victor Lim. Na-acquire ko to kay Sir Archie Cabral. And then si MMFC idol? PHA player. So yun, meron din tayong Drapa, tapos Goldas Cookman. Meron din tayong Cookman. So medyo may hilig din kasi ako talaga sa may speed. So yun, tapos ito sitter. Ito naman yung mga yung mga naunang inakay ko. So mga bagong breed.